Mga barkong pandigma ng Australian Navy at Philippine Navy magkasamang nagsagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea. Modernong mga barko ng Pilipinas kabilang sa nagpatrolya. Abangan kapatid ang kompletong mga detalye kaya manatiling nakatutok dahil dito bawal ang fake news. Bago tayo magpatuloy, isang like lang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat ina-upload. Back to the video. Nito lang Sabado mga kapatid, November 25, 2023, inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sinimula na ng Pilipinas at Australia ang isang maritime cooperative activity bilang bahagi ng tinatawag na strategic partnership ng dalawang bansa. Nabuo umano ang kasunduang ito matapos lagdaan ni Pangulong Marcos at Australian Prime Minister Anthony Albanese sa Malacanang noong September 8 ang Joint Declaration on Strategic Partnership ng Australia at Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang maritime patrol sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at Australian Defence Force o ADF ay magpapahusay sa maritime bilateral interoperability ng dalawang bansa. Base naman sa joint statement na inisyo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Australia's Deputy Prime Minister at Minister for Defense Richard Marles, ang naturang maritime patrol ng Pilipinas at Australia ay gaganapin sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas mula November 25 hanggang November 27. Sa naturang aktibidad, kasamang makikilahok ang mga barkong pandigma ng Philippine Navy, ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Davao del Sur. Samantalang sa Royal Australian Navy, makikilahok naman ang kanilang frigate na HMAS Toowoomba. Kasama rin sa aktibidad ang 5 surveillance aircraft ng Philippine Air Force at isang P-8A Poseidon maritime surveillance aircraft ng Royal Australian Air Force. Ang HMAS Toowoomba ay ang ikapito sa 8 ANZAC class frigates ng Royal Australian Navy. Ang disenyo nito ay batay sa German Mako 200 frigate. Ang frigate na ito kapatid ay isang uri ng long-range frigate na may air defense capability, surface at undersea warfare, surveillance, reconnaissance at interdiction. Ang combat capabilities ng frigate na ito ay mas lalo pang pina-improve sa ilalim ng Anti-Ship Missile Defense Upgrade Program, isang world-class na programa na nagbibigay ng pinahusay na kakayahan ng sensor at mga sistema ng armas. Nagtataglay ang Toowoomba ng advanced package ng air and surface surveillance radars, omnidirectional hull-mounted sonar at electronic support system na nakikipag-ugnayan sa makabagong combat data system. Maaring kontrahin ng barko ang sabay-sabay na banta mula sa mga aircraft, mga barkong pandigma at mga submarino. Ang pangunahing armamento ng barko ay binubuo ng isang Mark 45 na may kakayahang magpaputok ng 20 rounds kada minuto, Mark 46 torpedo at isang Mark 41 vertical launch system para sa Evolved Sea Sparrow missile. Mayroon din itong 8 anti-ship land attack canister Lance Harpoon missile, Nolka active missile decoy system, off-board shaft at isang torpedo countermeasure system. Lulan din ng frigate na ito ang pinakabagong multi-role MH-60R Seahawk helicopter ng Navy na mayroong capability ng anti-submarine, anti-surface warfare at search and rescue. Ang pagkakaroon ng frigate ng ganitong helicopter ay nagbibigay din sa barko ng kakayahang maghatid ng mga air-lance missile at torpedos. Ngayon mga kapatid, noong nakaraang Agosto, ang AFP at Australian Defence Force ay sanib puwersa ring nagkaroon ng kauna-unahang amphibious exercise sa City of Darwin bilang parte ng Indo-Pacific Endeavour activities ngayong taon. Noong namang May, magkasama ring nagkaroon ng espesyal na pagsasanay ang tropa ng Pilipinas at Australia para sa jungle at urban warfare na ginanap sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. Bahagi naman iyon sa army-to-army na pagsasanay ng dalawang bansa na tinawag nila bilang kasangga. Maliban kapatid sa joint patrol na ito ng Pilipinas at Australia, una nang nagkaroon ng 3 araw na joint patrol ang Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea. Naganap ito noong November 21 hanggang 23. Sa aktibidad na ito, sangkot ang 3 barkong pandigma ng Pilipinas, samantalang isang combat ship naman ang ginamit ng US Navy. Maliban sa karagatan, nagkaroon din ng joint aerial patrol ang mga air asset ng Pilipinas at Amerika, kung saan gumamit ang Philippine Air Force ng 2 FA-50PH fighter jets, isang A-29B Super Tucano. Samantalang sa US naman ay ang kanilang P-8A Poseidon Maritime Patrol and Reconnaissance Aircraft. Sa mga aktibidad na ito ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasama ang mga kaalyadong bansa, aasahan na muli na namang papalag at mag-iingay dito ang China dahil alam naman natin na pagdating sa usapang West Philippine Sea, sasabihin agad ng mga Chino na sakop ito ng kanilang teritoryo kahit nasa loob naman ng EEZ ng Pilipinas. Sa panig naman ng Pilipinas, ang mga joint patrol kasama ang mga kaalyadong bansa ay isang paraan upang mapanatili at maibahagi ng bawat isa ang commitment na suportahan ang rules-based international order at magkaroon ng mas payapa, ligtas at stable
stable na Indo-Pacific. Binibigyang diin din ng maritime cooperative activity na ito ang commitment ng pagpapanatili ng freedom of navigation at overflight na naayon sa international na batas. Parehong sinusuportahan ng Australia at Pilipinas kapatid ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at muling pinagtitibay ang 2016 South China Sea Arbitral Tribunal Award bilang pinal at legal na may bisa sa parehong partido. Matagal na ring magkatuwang sa depensa ang dalawang bansa kaya ayon kay Secretary Gibo Teodoro, malugod na tinatanggap ng Pilipinas ang mga bilateral na aktibidad kasama ng Australia at iba pang kaalyado na nagsusulong at nagpapanatili ng rules-based international order. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman ating upload. Peace out!